to make sure na yun ay may pasabatas, hopefully. Ating Pangulo, yung magmamadaling samahan ka pag nahihirapan ka, handang magsakripisyo para tulungan ka, handang harapin kahit sino para ipaglaban ka. Right now, I am just the Vice President of the Republic of the Philippines. Sa survey na ginawa ng Social Weather Station, sina Vice President Sara Duterte, Senator Raffy Tulfo at former Vice President Leni Robredo ang top 3 candidates para sa pagkapangulo na siyang papalit kay Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Of the 1,200 respondents polled by the SWS, 28% said they would vote for Duterte, 11% answered Tulfo, and 6% preferred Robredo. Other candidates included on the list are former President Rodrigo Duterte, former Senator Manny Pacquiao, and Senator Robin Padilla. The survey was conducted from April 15 to 18. Sino nga ba si Sara, Raffy, at Leni? Ano ang naging buhay nila bago maging mga politicians? Ano-ano ang kanilang nagawa para sa ating bayan? Halina at ating kilalanin ang bawat isa. June 30, 2022 araw ng maupo bilang pang-15 pangalawang Pangulo ng Pilipinas ang tinaguriang Iron Lady of the South na si Sara Duterte o mas kilala sa tawag na Inday Sara. Si Inday Sara ang naging pinakabatang vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan nasa 44 na taong gulang lamang ito nang siya ay mahalal. Ngunit bago pa man makuha ni Sara ang national position, una na itong naging mayor ng Davao ng taong 2010 kung saan naging kauna-unahan ring babae at pinakabatang nahalal na mayor sa kasaysayan ng Davao. Naging mas tumunog pa ang pangalan ni Sara sa publiko nang mangyari ang isang insidente sa Davao kung saan walang alinlangan niyang sinuntok ang court sheriff na umano'y nagpatupad ng isang marahas na demolition. Bagay na dito na nga unti-unting nakitaan ang pagkaparehas na karakter sa kanyang amang si Rodrigo Duterte kung saan makarisma, matapang at kamay na bakal ang paraan ng pamumuno. At nang dahil nga sa naturang Iron Fist rule ng mag-amang Duterte sa lungsod ng Davao, tiningala at nagustuhan ng halos lahat ng sambayanan kung saan mismong mga taga-suporta na ang nagtulak sa kanila na tumakbo sa national position. Kaya ngayon ating tatalakayin at aalamin ang makabuluhang istorya ng buhay ni Inday Sara Duterte at ang mismong tagumpay nitong nagawa sa mundo ng politika. Si Sara Zimmerman Duterte Cardio o mas kilala sa tawag na Inday Sara. Pangalawa sa 3 anak ng mag-asawang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Elizabeth Zimmerman Duterte na isang guro at flight attendant. Ipinanganak si Sara noong May 31, 1978 sa lungsod ng Davao kung saan may 2 kapatid ito sa parehong magulang na sina Paulo Duterte na katatandang kapatid at Sebastian Duterte na kababatang kapatid, ngunit may half-sister din si Sara o bunsong kapatid sa pangalawang asawa ng kanyang ama at ito ay si Veronica Duterte o mas kilala sa tawag na Kitty Duterte. Bata pa lamang si Sara ay nakakitaan na ito ng parehong karakter ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte kung saan palaban, independent at walang takot. Ngunit minsan na rin hindi naging maganda ang relasyon niya sa kanyang ama nang dahil sa umano'y mga late-night activities nito at pagiging babero na minsan na ring inamin ni Duterte. Nang magkahiwalay nga sina Elizabeth Zimmerman at Rodrigo Duterte dito na mas pinili ni Sara na sumama sa kanyang ina. Bagay na minsan nang ang sinabi ni Inday Sara na ang relasyon niya sa kanyang ama ay not very close o hindi malapit sa isa't isa. Ngunit sa likod ng tila love-hate relationship ng mag-ama, tinuring pa rin ni Rodrigo Duterte si Inday Sara bilang pinakapaboritong anak. Si Inday Sara nag-aral sa San Pedro College sa Davao kung saan nagtapos ito ng kursong BS Respiratory Therapy noong 1999 ngunit kumuha si Sara ng pag-aaboga siya sa San Beda College na kalaunan ay lumipat at nagtapos sa San Sebastian College Recoletos taong 2005. Sa parehong taon, kaagad itong nakapasa sa Philippine Bar Examination at nang maging ganap ng abogado nagtrabaho ito bilang court attorney sa opisina ni Supreme Court Associate Justice Romeo Callejo Sr. October 27, 2007, araw ng ikasal si Inday Sara sa kanyang partner na si Manasseh Carpio na kapwa-abogado rin na galing sa mga kilalang angkan sa Davao. Nabiyayaan ng mag-asawa ng 3 anak na kinilalang sina Lucas na may palayaw na Stingray, isang adopted daughter na si Michaela Maria na may palayaw na Sharky at ang kanilang bunso na tanging nakasurvive na sanay triplets na pinangalanang Marco Degang na may palayaw ay Stonefish.
Bago pa man pumasok si Inday Sara sa mundo ng politika, mismong ang amang si Rodrigo Duterte ang talagang pumihil sa kanya na hanggat maaari ay huwag nang pasukin ang magulong kalakaran ng politika sa bansa. Bagay na mas una ring ginusto ni Inday nang dahil pangarap lang talaga niya ang maging successful pediatrician at hindi ang pasok sa politika. Buwan ng Disyembre taong 2006, isang pahayag ang binitawan ni Duterte na gamulat sa karamihan. Inanunsyo nito na ang magiging running mate niya sa 2007 mayoral election walang iba kundi ang kanyang anak na si Inday Sara. At sa mismong paghatol nga ng taong bayan wagi sa posisyon pagkabise-alkalde si Inday Sara na may humigit kumulang na 300,000 na boto. Sa pag-upo ni Inday Sara kaagad siyang naging Regional Officer of the National Movement of Young Legislators mula 2007 hanggang 2010. Sa panunungkulan ni Sara bilang bise-alkalde dito na rin niya unang kinuha si Attorney Zuleika T. Lopez bilang staff member ng city government sa posisyong City Council Secretary. Sa pagtatapos ng unang termino ni Inday bilang bise-alkalde taong 2010, ginulat ng mag-amang Duterte ang buong Davao nang magpalit ng posisyon ang mga ito. Tumakbo sa posisyong Vice Mayor si Rodrigo Duterte at Mayor naman si Inday Sara kung saan makakalaban niya ang kilalang politikong galing sa mga angkan ng Nograles na si former House Speaker Prospero Nograles na kilalang mahigpit na kalaban ng mga Duterte sa politika sa Davao. Ngunit taob kung ituring ang kinalabasan ni Nograles sa naturang halalan kung saan umabot ng humigit 200,000 votes ang agwat ng dalawa bagay na naging dahilan pa nga ito sa paghain ni Nograles ng protesta sa COMELEC at kinwestiyon ang resulta ng halalan. Ayon sa kanya may nagaganap na sabuatan sa mga local poll officials. Ngunit ang naturang paratang na ito ay ibinasura lang ng korte ng dahil sa kawalan ng ebidensya. Sa unang termino ni Mayor Inday Sara ay nagsilbi itong opisyales ng National Executive Board of the League sa Pilipinas. December 2, 2010, nang i-appoint siya ni Pangulong Noynoy Aquino bilang Chairperson of the Regional Development Council Region 11. Bagay na naging kauna-unahang babae si Inday Sara na humawak sa naturang posisyon at kauna-unahang appointee na galing sa sektor ng gobyerno mula nang mareorganisa muli ang konseho taong 1986. Bilang tagapangulo, kaagad na tumaas ang Gross Regional Domestic Product ng Davao Region na mula 3.9% taong 2011 umangat ito sa 7.1% taong 2012. Isa rin sa isinusulong na advokasya ni Inday Sara ay ang pag-promote niya sa Davao bilang tourism and investment destination na may tagline na Davao Life is Here. Ngunit isa sa pinakanagpatunog sa pangalan ni Inday Sara sa unang termino nito bilang mayor ay nang masangkot ito sa kontrobersya kung saan sinuntok niya ang isang court sheriff na nagngangalang Abby Andres. July 1, 2011, araw nang ipinatupad at pinangunahan ni Court Sheriff Abby Andres ang demolition sa mga kabahayan sa Barangay Solomon Agdao District. Tinatayang nasa humigit 200 bilang ng pamilya ang apektado sa naturang demolition. Umaga pa lang ng nakatakdang araw nagpahayag na pala si Mayor Inday Sara sa mismong sheriff ay idlay muna kahit 2 oras ang pagpapatupad ng demolition sa kahilingang personal siyang pupunta at makikiusap sa mga residenteng apektado upang maiwasan ang posibleng magulong komprontasyon. Ngunit sadyang binaliwala ito ng sheriff at itinuloy ang naturang demolition bagay na nagresulta nga ito sa pagsiklab ng gulo sa pagitan ng mga demolition team at mga residente. Ilang oras nga ang lumipas, nakarating na si Inday Sara sa mismong demolition area at sinabi na ang naturang paghiling niya ng ilang oras na pagpapaliban ay hindi lamang upang makausap ng personal ang mga apektadong residente kundi para na rin makuha ng abogado ng mga ito ang ruling ng Court of Appeal sa kanilang inihaing mosyon. Subalit tila pinalagpas lang ni Court Sheriff Andres ang mga naging pakiusap ni Inday Sara kung kaya't dito na uminit lalo ang may ora kung saan kaagad itong ipinahanap si Andres. Nang makaharap na nga niya ito ay walang pag-aalinlangang sinuntok ni Inday si Andres na diretsyong tumama sa mukha ng 4 na beses. Dahilan para mas lalo pang uminit ang tensyon sa naturang demolition area. Ayon pa kay Inday Sara, isa sa talagang nagpainit sa kanyang ulo ay ang kawalang konsiderasyon ng naturang court sheriff sa kanyang kahilingang 2 oras na pagpapaliban. Ito ang saad ni Sara. Po sinasabi na huwag mag-demolition. Ang sinasabi ko lang sa sheriff, antayin mo ako para hindi magkagulo at maayos yung demolition mo.
What is 2 hours for him to execute properly his demolition? I am here to assist him and to assist the people. So what is 2 hours for him to decide, okay, July 11, 2011, ilang araw ang lumipas matapos ang insidente, nagsampa ng kaso ang Sheriff Confederation of the Philippines laban kay Mayor Inday Sara Duterte. Bagamat sinampahan ng kaso si Sara ng Sheriff Confederation, hindi ito naparusahan dahil sa kawalan ng formal na reklamo ang mismong sheriff na napagbuntunan niya ng galit. Matapos ang 1 taon nang mangyari ang insidente, nagpahayag si Inday Sara ng paumanhin o public apology kay Sheriff Abby Andres at sa pamilya nito. Matapos ang unang termino ni Inday sa pagka-alkalde ng Davao, taong 2013 ay nagpahayag itong hindi na muna papasok sa politika, kung saan tinanggihan na rin niya ang alok ng kanyang ama na tumakbo bilang representative ng unang distrito ng Davao. Sa loob ng 3 taon na pamamahinga ni Inday Sara sa politika ay mas nabigyan ito ng sapat na oras ang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak. Ngunit matapos ang 3 taon, 2016, muling nagpahayag si Sara na tumakbo muli sa pagka-mayor, kung saan papalit ito sa kanyang amang si Rodrigo Duterte na ng mga panahong iyon ay kumandidato na pangulo ng bansa, bagay na talagang nagwagi ang mag-amang Duterte sa bawat posisyong kanilang tinakbuhan. February 23, 2018, nang bumuo ng sariling regional party si Mayor Inday Sara na pinangalan ng Hagpong ng Pagbabago na kalaunan July 4, 2018 inaprubahan ito. Taong 2019 nang muling mare-elect si Inday sa pagka-mayor na talagang makikita ang naturang kagalingan nito sa pagseserbisyo sa kanyang mga kababayan na umani lang naman ng 73% approval rating sa naturang independent survey ng RP Mission and Development Foundation, kung saan nalagpasan nito ang pinakamataas na approval rating ng kanyang ama bilang mayor na nasa 86% lamang. At sa naturang second straight term ni Sara, itinatag nito ang programang Biyaheng Duterte na tumutugon sa proyekto ng sektor. Isa sa mga prioridad nito ay ang edukasyon, kalusugan, poverty alleviation, infrastructure development, solid waste management and environment, agriculture, investment and tourism, traffic and transport, disaster risk reduction management at ang peace and order. Sa mismong pagpasok ng 2022 presidential election, naging paboritong politiko ng karamihan si Inday Sara na inaasahang papalit sa posisyon ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit early 2021 ay tila may alinlangan pa si Inday Sara na tumakbo sa national posisyon. Ngunit kagaya ng nangyari sa kanyang ama, kung saan taong bayan na ang nagpahiwatig ng suporta ang talagang nagtulak sa kanya na tumakbo bilang presidente. Sa mismong filing ng kandidatura noong November 13, 2021, naghain ng kandidatura si Inday Sara sa national position, ngunit hindi bilang Pangulo kundi bilang pangalawang Pangulo. Ayon kay Inday Sara, si Senator Amy Marcos ang isa sa nagtulak at nagkumbins sa kanya na tumakbo sa naturang posisyon. Kalaunan nga ay inendorso si Sara ng Partido Federal ng Pilipinas bilang running mate ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Binansagan ang kanilang alyansa bilang Uniteam. Ang naturang tambalang Marcos Duterte sa naturang 2022 presidential election ay masasabing pinakamalakas na tambalan sa kasaysayan. Parehong naipanalo ng Marcos Duterte ang kanilang posisyon, kung saan naitala ni Inday Sara ang pinakamalaking boto na umabot ng 32,208,817 na may 22 million margin laban sa sinasabing closest rival niya na si Senator Francis Pangilinan. Sa mismong pag-upo nga ni Inday Sara bilang Vice-Presidente, kaagad ito nag-establish ng mga satellite offices for the Office of the Vice President sa mga pangunahing lugar kagaya na lamang ng Cebu City, Dagupan, Davao City, Tacloban, at Zamboanga City. August 3, 2022 naman ang inilunsad ni Sara ang tinatawag na Libreng Sakay Program, kung saan nagbigay ito ng libreng sakay during peak hours sa lugar ng Metro Manila, Bacolod City, Cebu City at Davao City. October 9, 2022 naman ang ilunsad ni Sara ang tinatawag na Kalusugan Food Truck sa mga piling lugar sa bansa. Ito ay upang tugunan ng malnutrition sa mga batang mag-aaral. Mula July 2022 hanggang October 2023, ang mismong Office of the Vice President ay nakapagbigay na ng 1.2 billion worth of medical assistance sa 106,958 beneficiaries.
Nakapagbigay din ito ng 130.3 milyon pesos na halaga ng tulong sa 22,470 beneficiaries sa ilalim ng Burial Assistance Program. Sa mismong libreng sakay ng OVP ay nakapagserbisyo na rin ito sa 523,263 commuters sa Metro Manila, 89,000 sa Bacolod, 60,000 sa Davao City at nasa halos 100,000 commuters na sa Cebu City. At sa loob nga lang isang taon, ay nakapagbigay na ang OVP Disaster Operations Center ng 62 relief operation and extended assistance nagkakahalaga ng 69.1 million pesos para sa 115,045 na pamilyang nangangailangan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Kinalaunan, July 18, 2024 nag-resign si Vice President Inday Sara bilang Education Secretary kung saan naging tila mitya na rin ito sa matinding alitan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte kaugnay sa politika. Si Inday Sara ang top preferred presidential candidate ayon sa mga survey. Kung ngayon na ang eleksyon, sino ba ang iyong presidente? Ipaalam sa amin ang inyong reaksyon sa pamamagitan ng pag-comment. Abangan din ang ikatlong episode ng ating video kung saan ating ipapakilala si Raffy Tulfo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Huwag pong kalilimutang mag-subscribe sa ating channel at paki-like at share na din ang ating video. Muli, maraming salamat.